Finally, na-reveal na kung ano talaga ang magic or Yojutsu ng pinakamalakas na miyembro ng Ryuzen 7 na si Mushoku Takeyoga at ang laban niya laban sa paladin na si Hit Grice. As well as kung ano ang nakaraan nila ni Ryudo Ryuya na ang shogun ngayon ng Land of the Sun. Ang lahat ng yan at iba pa ay tatalakayin natin dito sa ating chapter review ng Black Clover chapter 351, kaya stay tuned para makuha nyo ang buong detalye ng chapter na ito. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na rin updated sa recent timeline ng series. Konting recap mula sa previous chapter na Black Clover chapter 350 ay pinalo na nga nitong si Asta si Sister Lily sa pamamagitan ng pag-execute niya perfectly ng Zeten. Na-cut off na din niya ang paladin powers ni Sister Lily na nagko-connecta kay Sister Lily at kay Lucius Zografes. However, dahil nga sa buhay pa rin itong si Lucius, hindi pa rin babalik sa consciousness si Sister Lily unless matalo niya na si Lucius Zografes. Kaya naman nangako itong si Asta kay Sister Lily na tatalunin niya si Lucius Zografes. However, dahil nandito pa nga ang 5-headed dragon, dito niya muna sisimulan ang retaliation. Now proceeding sa chapter at hand, which is chapter 351 ng Black Clover, pinangalanan ang chapter na ito na A Shogun of Land of the Sun and Mushoku Takeyoga. Dahil sa chapter na ito nga ay magkakaroon ng backstory itong si Mushoku Takeyoga at itong si Ryudo Ryuya na magpe-play ng napakalaking part para sa final arc na ito, dahil dito din ay explain kung paano nagkaroon ng Tengetsu or ng all-seeing eye itong si Ryu. But on the very first panels, makita natin na right away ay ipinakita na kung paano mag-retaliate itong si Asta sa 5-headed dragon. Habang perfectly ine-execute ni Asta ang Zeten sa iilan sa mga ulo ng 5-headed dragon ay easily niya itong napuputol. Dahil nga tulad na lang ng sabi ni Mushoku Takeyoga, walang makakapigil sa anti-magic ngayon itong si Asta as long as nakikita niya ang openings. Subalit kahit na napuputol ni Asta ang mga ulong ito ng napakadali, nagse-self-regenerate naman ang 5-headed dragon na ito nang dahil nga sa ginamit na magic ni Sister Lily way back in the previous chapters. Kaya naman naisip ni Asta na kahit na paulit-ulit niyang putulin ang mga ulo ng 5-headed dragon at kahit na easily daw niya yung nagagawa, wala pa ring mangyayari as long as nagse-self-regenerate ang mga ulo na ito. Kaya from this point on ay nag-iisip ngayon itong si Asta kung ano ang countermeasures na maaaring gawin niya para mapatumba niya ang 5-headed dragon by himself. Habang nag-iisip naman itong si Asta ng kung ano ang kanyang gagawin, nagkaroon naman ng diversion sa kwento at nakarating na tayo ngayon sa laban na nagte-take place sa gitna ni Hit Grice at ni Mushoku Takeyoga. May kita natin na ini-spam na nitong si Hit Grice itong si Mushoku Takeyoga ng napakaraming ice magic. But no matter what, kahit napakarami na daw ng ginamit niyang mga atake, hindi pa rin tinatablan itong si Mushoku Takeyoga. Habang lalo pa siyang pinoprovoke nitong si Mushoku Takeyoga na yun lang daw ba ang lahat ng kaya niyang gawin? And as you can see, walang kahit na konting galos man lamang itong si Mushoku Takeyoga na dahil lang nga sa kanyang Yoryoku o sa kanyang magic na mamaya ay may re-reveal na natin. Kahit naman medyo kinakabahan na dito itong si Hit Grice, ay sinabi pa rin niya kay Mushoku Takeyoga na hindi daw niya afford na matalo dahil para ito sa righteous world na pinupursu ng kanyang master na si Lucius. Hindi naman siya para bang minaliit nitong si Mushoku Takeyoga at para bang hindi sa kanya pinamuka na mali ang kanyang pinupursu. Instead, sinabi nitong si Mushoku Takeyoga na hindi daw niya masisisi itong si Hit Grice dahil yun daw ang kanyang paniniwala. Pero since dahil may sarili din siyang paniniwala, ay lalaban at papatay din siya para naman sa kanyang shogun na si Ryudo Ryuya. Then this is where the backstory sa gitna nitong si Mushoku Takeyoga at ni Ryudo Ryuya nagsimula. Way back then, maging sa pagkabata nitong si Ryudo Ryuya at ni Mushoku Takeyoga ay talagang naturingan pala ang dalawang itong mga prodigies. Sila ay ang pinakamalalakas na mga miyembro ng kanilang clan, mga clan na nagmula sa magkabilang islands ng mga malalaking pamilya. Itong si Mushoku Takeyoga ay nanggaling sa Koshu at ito namang si Ryudo Ryuya ay nanggaling sa Goshu. Although ang pinagkaiba lamang ng dalawang ito ay si Mushoku Takeyoga ay hindi nabanggit dito as a royal heir o para bang hindi siya isang nanggaling sa isang royal na pamilya. Samantalang ito namang si Ryudo Ryuya ay tulad ng nabanggit sa previous chapters ay para bang isang heir or tagapagmana or ang susunod na magiging master sa kanilang clan or sa kanilang pamilya.
Nasabing ang dalawang ito ay ang pinakamalakas kaya walang ibang kayang tumapat sa kanila kaya silang dalawa na lamang ang nagkaroon ng rivalry or silang dalawa ang parabang palaging naglalaban para malaman kung sino talaga ang pinakamalakas. So that at some point, kapag nalaman nila kung sino ang mas superior ay yun ang ididim nilang worthy para maging ang susunod na shogun. Subalit nang makarating sila sa edad na 17 or 17 ay nagkaroon ng isang napakalaking epidemya sa kanilang mga lugar. Specifically sa island ng Koshu at sa island ng Goshu. Dahil sa epidemyang ito, ang lahat daw ng may mahihinang Yoryoku or magic power ay namamatay ng napakadali na dahilan kung bakit napakarami nga ng mga citizens sa Land of the Sun, specifically sa dalawang nabanggit na islands ay namamatay dahil hindi naman lahat ng tao sa loob ng Land of the Sun ay malalakas tulad ng Ryuzen 7 dahil ang Ryuzen 7 na nga ang tinaguri ang pinakamalalakas sa lugar na ito. Dahil dito ay naisip ng mga parabang pinuno ng dalawang islands na at some point ay maaring maubos ang lahat ng kanilang citizens kung hindi nila ito magagawa ng paraan. Subalit wala din naman silang maisip na countermeasure dahil ang nasabing gamot or antidote sa napakalalang epidemya na ito ay nag-extinct na or wala na as of that moment. At nasabing ang mga bagay na yon ay mahanap lang nila sa folklore o para bang sa mga alamat. Kaya may isip natin na maaring ang epidemya na ito na nangyari sa island ng Goshu at island ng Koshu ay nangyari na so many years ago kaya wala na talaga sa lugar nila ang antidote na kailangan. Ang antidote na yon ay tinatawag na living soul herb at hindi na nila alam kung saan yun matatagpuan ngayon. So they decided na gamitin na ang kanilang secret weapon na natatago sa Land of the Sun, which is the Tengetsu or ang All-Seeing Eye. Ang All-Seeing Eye na ito nga pala ay ang mata na tinataglay ngayon nitong si Ryudo Ryuya at ang mata na nagbibigay sa kanya ng mga foresights. Nasabi dito na ang Tengetsu ay magagamit lamang ng may mga pinakamalalakas na amount ng Yoryoku, kaya naman dahil sa requirements na yon, ang natatanging individual na fit or pasok para sa requirement ay itong si Mushoku Takeyoga at itong si Ryudo Ryuya na ang naturing niyang pinakamalalakas nga as of that time. Subalit nasabi na sa pag-acquire ng Tengetsu ay may napakalaking downside or napakalaking sakripisyo. Nasabi dito na para daw completely magamit ang Tengetsu ay kailangan ng isang individual na isuko o isacrifice ang lahat ng amount ng Yoryoku or ng magic sa kanilang katawan. Dahil dito ay naisip agad nitong si Mushoku Takeyoga na hindi niya kukunin ang Tengetsu para lamang makuha ang living soul herb na maggagamot sa lahat ng mga citizens na tinatamaan ng epidemya kung ang kapalit naman nun ay ang kanyang napakalakas na abilidad. Dahil aanuhin pa naman daw niya ang kanyang Tengetsu kung mahina na siya. Kaya naisip niya na isakripisyo na lang at hayaan na lamang mamatay ang mahihina kung ang kapalit naman nun ay maire-retain niya ang kanyang lakas. It was all at this moment nang biglang nagsalita itong si Ryudo Ryuya na okay, sige, tatanggapin daw niya ang Tengetsu at hahayaan niyang makuha ang lahat ng kanyang Yoryoku kapalit ng All-Seeing Eye para matulungan niya ang lahat ng tinatamaan ng epidemya. Before that, tinanong din niya itong si Mushoku Takeyoga dahil naisip niya na baka gusto din itong si Mushoku Takeyoga na makuha ang Tengetsu. Subalit sinagot siya nitong si Mushoku Takeyoga na hindi, ikaw na lang. To the point na naisip nitong si Mushoku Takeyoga na baka tinamaan na sa utak itong si Ryudo Ryuya dahil handa siyang isakripisyo ang kanyang lakas para lamang iligtas ang mahihina. At naisip din niya na kung isasakripisyo nitong si Ryudo Ryuya ang kanyang Yoryoku ay hindi na siya magiging fit para maging shogun dahil ang magiging pinakamalakas na obviously ay itong si Mushoku Takeyoga. But with all of that being said and done, nakuha pala nitong si Ryudo Ryuya ang living soul herb at natulungan niya talaga completely ang mga tinamaan ng epidemya kaya napigilan nila ang pagkaka-annihilate ng buong island ng Goshu at island ng Koshu. And one more thing nga pala, isa pa sa mga kinatatakutan nitong si Mushoku Takeyoga kung bakit ayaw niyang i-acquire ang Tengetsu ay dahil sa hindi naman nasisiguro na meron talagang living soul herb. Kaya naisip niya na kung i-acquire niya ang Tengetsu at mawawala ang lahat ng kanyang Yoryoku and at the same time ay hindi pala totoo at wala na talagang living soul herb ay inaksaya niya lamang ang kanyang lakas para sa mahina. Subalit itong si Ryudo Ryuya ay tinanggap ang lahat ng risk para lamang matulungan ang lahat ng tinatamaan ng epidemya. Which turns out na nakuha nga talaga nitong si Ryudo Ryuya at natulungan niya ang lahat ng mahihinang ito para mabuhay. But syempre, on the losing end, wala nang lakas ngayon si Ryudo Ryuya at ang kanyang physical abilities na lamang ang kanyang kayang gawin dahil wala na siyang kahit na anong amount ng Yoryoku.
Nang dahil sa pangyayaring ito ay maging itong si Mushoku Takioga ay nagagalit na kay Ryudo Ryuya, hindi dahil sa nakuha niya ang Tengensu kundi dahil wala na siyang rival ngayon at siya na nga ang tinaguri ang pinakamalakas sa buong Land of the Sun. Subalit as time passed by ay hindi daw nagbago ng kahit na konti itong si Ryudo Ryuya at ipinagpatuloy niya lamang ang pagtulong sa mga kapwa gamit ang kanyang all-seeing eye at nang hindi niya namamalayan ay nagkaroon na ng napakaraming followers itong si Ryudo Ryuya at dito na nga nabuo ang Ryuzen 7. Dahil nga sa kanyang pagtulong at sa kanyang napakabuting loob ay nakaipon at nakabuo siya ng isang grupo na binubuo ng mga pinakamalalakas na mga citizen ng Land of the Sun except especially dito kay Mushoku Takioga dahil siya nga ang naturing ang pinakamalakas na as of that time. No, actually, Ryuzen 6 pa lang pala sila dito dahil hindi pa naman sumasali si Mushoku Takioga sa kanilang grupo. Then dumating na ang time na kung saan ay kailangan ng pumili ng susunod na uupo as the Shogun of the Land of the Sun. Nasabi ng ilan sa mga elders or ng executives na pumipili ng susunod na magiging Shogun ng Land of the Sun na maaaring napakalaki daw ng naitutulong nitong si Ryudo Ryuya para sa Land of the Sun. However, wala siyang kahit na konting amount ng Yoryoku at kung lakas at Yoryoku lamang daw ang pag-uusapan ay wala nang ibang makakatalo dito kay Mushoku Takioga kaya si Mushoku Takioga na daw ang kailangang i-deem as the next Shogun. However, kahit na ito ang sinasuggest ng napakarami sa mga executives na ito, biglang sinabi nitong si Mushoku Takioga na ina-acknowledge niya itong si Ryu at si Ryudo Ryuya ang kailangang maging next Shogun. As for himself daw ay magiging na lamang siyang isa sa mga miyembro ng Ryuzen 7. Kaya ngayon ay malinaw na kung bakit itong si Ryudo Ryuya ang naging Shogun ng Land of the Sun, kung paano niya nakuha ang Tengensu or ang All-Seeing Eye at kung paano nabuo ang lahat ng Ryuzen 7. Isang napakagandang backstory para dito kay Ryudo Ryuya at kay Mushoku Takioga na siguradong nagustuhan nyo kahit nasabihin nating walang kahit na anong laban na na-feature sa backstory na yon. And this only means na talagang itong si Mushoku Takioga talaga ang pinakamalakas na citizen at miyembro ng Ryuzen 7 sa Land of the Sun na kahit na itong si Ryudo Ryuya ay mas malakas pa siya. It's just inacknowledge lang talaga nitong si Mushoku Takioga ang kanyang rival na si Ryudo Ryuya kaya siya ang naging Shogun ng Land of the Sun. But in terms of strength and power, talagang dito din ako magsaside kay Mushoku Takioga dahil mismo ang author na nga ang nagsabi na mas malakas talaga itong si Mushoku Takioga kahit compared dito kay Ryu. Kaya siguradong kawawa ngayon ang paladin na si Heath Grice sa pakikipaglaban dito sa pinakamalakas na miyembro na ito ng Ryuzen 7. Dito ay nagbabalik na din tayo sa kung anong paglalaban ang nangyayari sa gitna nilang dalawa. Nasabi dito ni Heath Grice na kahit na daw napakarami na at ini-spam niya talaga ng mga ice magic itong si Mushoku Takioga ay hindi man lamang ito tinatablan at hindi man lamang nagagalusan. Na i-reveal na dito kung ano talaga ang Yojutsu nitong si Mushoku Takioga, ang kanyang Iron Yojutsu, Iron Soldier. Makita natin na nababalot na ang kanyang katawan ng parabang metal or ng iron nga. Kaya hindi talaga siya tinatablan ng magic nitong si Heath Grice dahil alam naman nating mas matigas ang bakal kahit na matigas din ang yelo. Habang patuloy ang pagsaspam nitong si Heath Grice ng kanyang ice magic ay parabang nilalapitan lang siya unti-unti nitong si Mushoku Takioga ng napakadali habang tumatawa pa habang sinisira ang ice magic na tumatama sa kanya. Then upon getting close and reaching point blank range ay agad nang nagready para mag-release ng isang Z10 itong si Mushoku Takioga dito kay Heath Grice na nagland naman perfectly at nag-slice ng kanyang katawan. Now baka malito kayo at isipin nyo na ang ataking ginawa ni Mushoku Takioga ay tulad ng ataking ginawa nitong si Asta para mapigilan si Sister Lily at itong si Yurul. Hindi yun pareho dahil ginawa yun ni Asta gamit ang kanyang anti-magic kaya naputol niya ang link na nagbubuo ng paladin powers nila mula kay Lucius Zokrates. However, iba doon itong si Ryudo Ryuya at siguradong ang ataking ito na ginawa niya kay Heath Grice ay talagang maaring pumatay na dito. Sinabi niya dito kay Heath Grice na napakamalas daw nitong si Heath Grice dahil ang pinakamalakas pang tao sa loob ng Land of the Sun ang kanyang nakalaban. Habang nire-retain ang kanyang Iron Yojutsu, Iron Soldier na talagang napaka-invincible kung papansinin natin. Maaring ginamit niya din ito sa pakikipaglaban kay Asta or hindi dahil kahit gamitin niya man ito o hindi kay Asta, still wala namang magbabago kasi may anti-magic naman si Asta.
After that ay bumangon naman ang mga natumba ng miyembro ng Ryuzen 7 habang sinasabing hindi daw nila afford na matalo ngayon kung kailang ang 5-headed dragon na lang ang natitirang kalaban. Dito na nagsimulang sumigaw ngayon itong si Ryudoryuya ng kanyang battle cry na nagsasabing hindi daw sila pwedeng matalo dahil napakatagal na daw silang sinusubaybayan itong si Ryudoryuya. Alam na daw niya ang bawat kilos at ang bawat galaw ng mga miyembro ng Ryuzen 7 at alam daw niya na hindi sila dito matatapos. Nang dahil sa kanyang motivational speech na ito at nang dahil na nga sa makita natin na ang support type ng Ryuzen 7 ay nasa likuran niya, ay biglang parabang bumangon at biglang parabang lumakas lalo ang mga miyembro ng Ryuzen 7 hindi lamang dahil sa ginawang speech nitong si Ryudoryuya kundi maaring dahil na rin sa support magic or healing magic ng isa pang miyembrong ito ng Ryuzen 7. Habang ito namang si Mushoku Takeyoga ay nagbalik niya sa kanyang base or sa kanyang normal state at sinabi kay Asta na ito ang ina-aspire mong taong maging. Kaya mo ba ito, Asta? Na para bang hinahamon niya si Asta na i-step up pa ang level ng kanyang game tulad nitong si Ryudoryuya na all-arounder at sa pamamagitan lamang ng kanyang words and speech ay kaya niyang palakasin pa ang loob ng kanyang mga tauhan. And that's where chapter 351 ng Black Clover ends with a very good backstory sa gitna ni Ryudoryuya ni Mushoku Takeyoga sa pag-reveal ni Mushoku Takeyoga ng kanyang Iron Yojutsu at sa pagtalo niya kay Heath Grice. Sadly, hindi natin nakita kung ano talaga ang Yoryoku nitong si Ryudoryuya bago pa siya makakuha ng Tengetsu. Subalit kung papansinin natin ang mga panels makita natin na sa panel na ito ay parang binibigyan tayo ng hint kung ano ang kanilang mga Yojutsu. May kita natin na ang background nitong si Mushoku Takeyoga ay mga blades na nagsisignify na ang kanyang Yoryoku ay based of metal or iron nga. Samantalang ito namang si Ryudoryuya ay makita natin sa paghawak ng kanyang blade ay nagkakaroon ng parabang mist at may dragon pang figure sa background na maaring ang kanyang Yoryoku ay based sa fire. At ang kanyang Yoryoku ay maaaring ang Breath of the Dragon at gumagamit siya ng fire element sa paggamit ng kanyang magic. Too bad hindi na natin yun makita pa or maaaring makita natin yun at some point depende sa magiging plot twists sa kwentong ito ng Black Clover. But then that's all of it para sa ating chapter review ng Black Clover chapter 351. Be sure to hit the like button at siguraduhin mo na rin nakasubscribe ka at nakaring na din ang bell button mo para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.